my beloved Boss Mike Cervera. At ito na nga mga kababayan, nako Diyos ko po, chap-chapan daw eh. Oo, ang nangyayari. Lang naman kasi chap-chapan ito. Mga kababayan ko, ewan ko ba. O, eto na, pasok! Sapin tungkol sa anomalya sa mga flood control project. Isiniwalat ng isang mambabatas kung paano umanok kinatay ang pondo para sa Official Development Assistance o ODA sa 2024 at 2025 national budget ng di umano'y tinaguriang Chop-Chop Gang sa Kamara. Narito ang Agenda Weekend Report. Kita nyo mga kababayan, Chop-Chop Gang na. Ito po mga kababayan, sa Kongreso, ano? Kaya nga ho mga kababayan, pinagpapaliwanag ho at sinasabihan ng Malacanang itong Kongreso. Di po ba? Oo, Wendy Recawa. Oo, thank you, boss, amo, Panginoon. Di ba mga kababayan? Ulitin ko lang magkaiba-iba man sana tayo ng pananaw sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Sana'y manatili tayong magkakaibigan, magkakasama. Welcome lahat natin ang mga opinion ng bawat isa. Nang hindi tayo nag-aaway, mga kababayan? Nang hindi tayo nag-aaway at nagmumurahan ng kung ano-ano, mga kababayan? Yung po matatawag natin na magiging sibilisado tayo pare-pareho, mga kababayan? Oo, magiging sibilisado na tayo noon. Oo, kasi yung mga DDS hindi pa rin hanggang ngayon. Di po ba? Oo, basta tayo, hindi man tayo magkakasundo-sundo sa mga pangangatwiran, di ba? Dapat lang para masaya ang lahat yun. Di po ba? Marites Musni, di ba? Ganun yun eh. Ano man ang inyong maging posisyon. Kapag loyalista ka, mga kababayan, hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Kapag loyalista ka at nakikita mong tama naman yung ginagawa, hanggang kay Sandro Marcos yun. Yung pagmamahal na yun, mga kababayan hindi mawawala yun. Di po ba, mga kababayan? Gacha, Boss Mike, sabi ni Jax Bueno, dapat ganun. Okay lang ho na darating yung pagkakataon na hindi nyo magustuhan yung mga lalabas sa aking bunganga, pwede ho kayong magpahayag ng inyong mga opinion at pananaw dyan. Ganun. Dahil darating na naman siguro yung mga panahon. Mamaya magkakasundo-sundo na naman tayo. Lalong-lalo na kapag tumakbo na naman sino? Ang isang Marcos uli. Di po ba? Wag lang si Manang Aimee. Wala na ho si Manang Aimee. Tinakwil ko na ho yun, pasensya na sa kanya, pero ayoko na talaga. Kapag ba naman ako'y umayaw, ayaw na talaga. Ano po, mga kababayan, Di ba? Yun po yun. Sige na, eto na. Chinap-chap daw, mga kababayan. Eto. Report ni Mavic Trinidad. Panibago na namang issue ng pagtapya sa budget ang ibinunyag ng isang kongresista sa budget deliberations ng DPWH. Sabi ni Davao City Representative Isidro Ungab, malalaking proyektong pang-flood control ang tinapyasan ng pondo sa pambansang pondo noong 2024 at 2025. Grabe naman kasi, bakit kasi tinatapyasan Ano po, mga kababayan? Sige, tuloy. Chinap-chap po, mga kababayan kaya tuloy nabansagan sila, mga kababayan, diyan sa Kongreso may chop-chop gang. Tuloy. Ang mga proyektong ito na pinondohan ng Official Development Assistance o ODA ay nasa ilalim ng mga foreign-funded assistance. Grabe, mga kababayan, inutang, mga kababayan. Biruin nyo, mga kababayan, yun, inutang natin sa ibang bansa. Opo, tapos mga kababayan, eto, ganito lang ang mangyayari. Sino ba naman na matutuwa? Kaya nga ho si Pangulo naiiyak na ho Ano sabi ni Pangulo? Huwag niyong pahirapan ng mga Pilipino. Poke ng ina nyo. Kulang na lang ho magmura. Sorry po, Presidente. Ako na ho magmumura para sa kanila. Di po ba, mga kababayan? Si Unga, bata ni Digong, yan. Kaya lang, alam nyo minsan, kahit po anong nasa kulay, kahit anong partido, pakinggan din ho natin, mga kababayan, yung pong mga sinasabi. Kasi po ito'y makakatulong sa pagsasaayos
ng korupsyon sa ating bansa, no? Tulad ho ni Magalong. Kita nyo si Magalong. Ano po? Alam din naman natin na talagang Duterte yan, DDS yan eh. Di ba? Kaya nga yung mga aso, panay ang tahol eh. O, di po ba? Pero hanggat si Pangulo, ang panawagan magkaroon ng kaayusan, mapanagot ang mga kurakot. Minsan mga kababayan, hindi na mahalaga kung anong kulay, kung anong partido ang kinakaaniban mo eh. Di po ba? Kaya kailangan sa panahon ngayon, malaman, mapakinggan ang lahat para nang sa ganun mga kababayan, makatulong. Makatulong kanino? Kay Pangulo. Kita nyo? Opo, buti bumaliktad na si Magalong. Di ba? Tuloy, malay nyo, bumaliktad na rin to. Kahit nga ho si Bato, mga kababayan, tignan nyo para ho siya kaliwanagan lang ho ng iba. Para may makita ho kayo, eto tignan nyo, mga kababayan, no? Ayan, mga kababayan, no? Senator Bato, handang imbestigahan ang Duterte admin personalities. Di po ba? Ibig sabihin ba, kapag ganitong pamamahayag, hindi na po siya DDS. Mga kababayan, maaari po siguro, mga kababayan, na siguro kailangan ng magtulungan ng mga Pilipino. Alam nyo mga kababayan, minsan kailangan nating kalimutan ang kulay at partido. Kampo. Kung ang ating hinahanap ay katotohanan, ano po, mga kababayan? Yan. Sige, pakinggan natin etong si DDS Ungab. Ang ODA-funded project ay mga big ticket o malalaki at mahalagang proyekto. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. Tinalakay ko na yan, Ungab. Oo, di ba? Kagabi pa yata sinasabi ko na. Yang mga malalaking proyekto na yan, mga kababayan napunta lang ho sa ilan na mga kontratista. This RD, kung baka superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Tanong nyo kay tanong nyo sa mga congressman dyan, kung sino. Gagalit si Giovanni. Domingo Tokmol din niya si Ungab. Aso ni Digong yan. Yan, mga kababayan, baka dito napunta. Mga kababayan ko, baka dito napunta, tignan nyo mga kababayan, nasan na yon? Eto, baka dito napunta, yan, Kung paano pumaldo si Bulacan District Engineer Bryce Hernandez. Eto, mga kababayan, kapal na mukha nito, kita nyo, 50K ang sahod, pero kung gumastos, daig pa ang ultra-bilyonaryo. Grabe. Si Bryce, mga kababayan, ito po yung district engineer. Grabe. Mga kababayan, talagang mga malulupit na. Di ba, Baby Carmelita, Bulaklak Kabiling, Nog-Nog, ito na. Pasok. Ating alamin kung paano pumaldo si Bulacan District Engineer Bryce Hernandez. Si Bryce ang ibibilang sa salary grade 19 o sumasahod ng 51,000 pesos kada buwan. Nako, 51,000 pesos kada buwan, mga kababayan. Paano nagkaroon ng Ferrari, Lamborghini at mga mamahaling mga kagamitan? Aber? Dami. Dami babae niyan, Sabi ni, ito talaga si Pao Rosimo. Siguro, babae rin ang uunahin mo kung sakaling ikaw yung, si Bryce, Jose Junior, Bernardino, nandyan na. Josie Campana, nandyan na. Ito na. Pero ayon sa Billionaire Channel, ang lifestyle niya parang ultra-bilyonaryo. Grabe. Bakit? Ayon sa source, si Bryce ay meron umanong Ferrari SF90 Estradale. Nako, grabe, Ferrari, mga kababayan. Kita nyo na nagkakahalaga ng 62 million pesos. Nako, 62 million, mga kababayan, yung Ferrari. Grabe, tindi. Tindi, mga kababayan,
Bata pa lang mga kababayan, magnanakaw na eh, no? Lamborghini Aventador na nagkakahalaga ng 45 million pesos. Grabe, 45 million, kotse pa lang. Kotse pa lang yan. Di ba? Kotse pa lang, mga kababayan, nakita nyo? Malulupit, Malulupit. Lamborghini Oros na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Grabe, Lamborghini Urus, meron yan yung kaibigan ko. 20 million. Grabing mga sasakyan, mga kababayan ko. Ibang klase. 20 million. Tuloy. Limited edition Ducati na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Motor lang mga kababayan, 5 million agad. Motor lang ho yun, Ducati limited edition. 5 million. Putik na yan. Bang klase. 5 million mga kababayan. Sarap buhay biruin ninyo, sasakyan pa lang kayamanan na. Tuloy. Audemars Piguet watch na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Grabe, 100 million mga kababayan, yung relo pa lang. Relo lang yon mga kababayan Mas mahal pa sa kotse. 100 million peso! Hoy, Diyos ko. Ang kakapal ng mga mukha nito habang mga tumitingin sa orasan, mga kababayan, tumitingin ng yangga, putang ina yung mga kababayan ko, binabahan na naman ng ganitong oras. Kaganon-ganon yung mga kababayan. Puta, binabahan na naman sila. Ako, paldo-paldo. Diba, mga kababayan? Grabe, no? Ayon pa kay Senador Ping Lacson, sa Okada Casino, natalo siya ng mahigit 300 million pesos sa isang gabi. Grabe, natalo ng 300 million sa isang gabi. Pero nanalo pa umano ito sa casino ng... kita nyo may litrato, Talagang may litrato mga kababayan, nanalo ng 700 million pesos. Siguro gustong laban doon yung kanyang pera, Gustong labahan. Malamang mga kababayan, ito gagamiting pang depensa niya. Yung pera ko, na 700 million, yung po'y napanalunan ko sa casino. Wala stick. Sige. 700 million pesos bago ma-blacklist. At bago ma-blacklist daw mga kababayan, nanalo pa ng 700 million pesos. Tataya ng 5 million pesos kada kamay sa bakaran. Nako, 5 million ang taya kada mga kababayan, taya sa bakarat. Malupit, antindi, mga kababayan. Ang dami, puti. Grabe, tingnan nyo, bata pa tuloy. Pero habang nagpapasasa si Bryce sa luho at sugal, ang mga taga Bulacan lubog sa baha. Nako, yan na nga. Yan na nga yung sinasabi ko mga kababayan, mga taga Bulacan, yung pong inyong district engineer dyan, Abay, grabe, habang sila nagpapakasasa sa mga pera na kanilang kinulimbat, kinurakot, ninakaw, sa kaban ng bayan na dapat kayo ang makinabang, eto sila, bida-bida pa. At malamang ay puring-puri pa ng ilan. Alam nyo naman, pagka may pera ka, di ba? Wala. Benjamin Bernardo, panis talaga ako dyan. Alam mo ko, okay na ako sa Kia Pride. Yung Kia Pride ko nakakarating naman kahit saan. Nakakarating pa ng La Union, Baguio. Di ba? Tumatakbo pa yun ng 180, yun. Ay anong pagkakaiba sa mga Ferrari at Lamborghini noon? Parehas naman ang makakarating yun. Di ba? Ang mahalaga, pagbaba mo ng kotse, gwapo ka. Ganun yun Di ba? Tuloy. Dahil sa ghost projects ng DPWH Bulacan, na ayon sa mga ulat, siya ang itinuturong utang. Mga kababayan, huwag tayong magpalinlang sa full guy. At dapat... isa pa yan, mga kababayan. Mga kababayan, huwag tayong magpalinlang sa Paul Guy. Isama si Bryce Hernandez at mga kasabwat niya. At mga kasabwat niyang mga politiko. Grabe, no? Di ba? Yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.